There's no need for loyalty check. We keep on telling that na dahil alam niyo po, on the part of the PNP as well as the AFP, we remain loyal to the Constitution and we know our mandate, we know our limitation at hindi tayo mawawala sa focus because of some political noise. Hindi po ito loyalty check. Muling giniit ng pambansang pulisya na hindi loyalty check ang ginawang pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng Philippine National Police at local chief executives kaninang umaga sa Campo Crame. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, ang National Peace and Order Council meeting ay regular na ginagawa kasama ang mga security forces at ilang mga chief executives. Dito, personal na pinakikinggan ng Pangulo ang report ng security forces gaya ng PNP at Armed Forces of the Philippines kaugnay ng seguridad ng bansa. Our SILG also presented the success stories ng ating ICLIP implementation o yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung saan ang nakapag-benefit po nun ay close to 1,500. At isa sa highlight po ng kanyang presentation ay pinesent po niya yung decrease doon po sa peace and order indicator po. At kasama na rin po dyan yung operational accomplishment po, particularly focusing po doon sa risk factors that may affect and somehow influence po yung nalalapit po nating election. Kasama sa iniulat ng PNP at AFP sa Pangulo ay ang mababang krimen sa bansa. Gayon din ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ginagawang paghahanda sa nalalapit na halalan at kampanya laban sa iligal na droga at maging ang paglaban sa local terrorist. Sa kabuuan ng pagpupulong, sinabi ni Brigadier General Fajardo na kontento naman ang Pangulo sa ginawang effort ng PNP. The President is satisfied doon sa mga narinig po niyang preparation and accomplishment. So this is not really a loyalty check on the part of the President. Sinabi ng General na nagbilin din ang Pangulo sa PNP na bantayan ang mga lugar na mayroong mahigpit na labanan sa politika upang maiwasan ang karahasan. Ang sabi ng ating Presidente, tutukan natin yung pagbabantay sa mga areas na yan at to make sure na hindi tayo malulusutan dahil may mga nakikita tayo na mga pre-election incidents involving mga elected government officials. Pinatututukan din aniya ng Pangulo ang insurgency at maging ang mga local terrorist group upang hindi makaapekto sa paparating na halalan. Binigyang diin din daw ng Pangulo ang mahigpit na kampanya laban sa Pogo. Pinagdiinan ng ating Presidente is really no more Pogo and IGL. Wala na talagang papayagan dyan at bantayan yung mga BPOs na posibleng magamit na cover. Sa huli, siniguro ng PNP na nakahanda na sila para sa seguridad ng holiday season hanggang sa paparating na midterm elections. Ng patutunguhan ng inyong bayan. Alright? Wala nang patutunguhan dahil ang topic for si Sara, wala na bang iba? Hindi ba nila itatopic sa Kongreso, sa Senado, kung paano pababain ang presyo ng kuryente, ng bilihin, paano i-eradicate ang pulboronic, and lahat yan, dapat yan ang pinag-uusapan. Pero dahil nga laging nakatira si Bangag Jr., alam nyo na yan. Paulit-ulit natin sinasabi dito, ayon sa ating informante, na talagang ang target o kaya ang plano talaga nila Bangag is to what? Eliminate enemies. Ano ba title natin? Eliminate enemies. Tama ba? I-impeach na rin si Marcos Bangag Jr., eliminate enemies, and Project Torpedo na sila ngayon. Dahil nga ayaw nilang tantanan, mga kababayan, ang ating Inday Sara. So dahil ayaw nilang tantanan at dinidiin nila yung issue na yan, mga palangga, patungkol dito sa sa walang kamatayang confidential fund. Actually, nag-release, alam mo yon, nag-release ang tawag dyan, ng balita ang mga Jutang Ginemes na mga medyang bayaran, siguro wala naman silang choice, ito ang balita. Basahin lang natin habang nag-i-enjoy tayo. Ito. Ay, wala yun. Okay, here we go. Tama, ikukumpara natin, ha?
binalita, pero parang wala lang sa kanila, no? O, the Office of the President, under President Bangag Jr. is the top confidential and intelligence fund spender for 2023 with a combined 4.56 billion. The Commission on Audit Annual Financial Report. Ayon sa COA, for total of 4.56 billion ang ginasta ni Bangag Jr. Through Confi and Intelligence sa kanyang opisina na ni Hani Ho, walang ginagawa ang mga buwaka ng GNMS sa Congress. Sabi dito, the Office of the Bangag President remained to post the highest amount of confidential expenses, maintaining the same level as last year. Di ba? The OP spent 2.25 billion and 2.21 billion on Confi and Intelligence according to Chuchu. Ngayon, anong pag-uusapan natin? I mean, ano ang ginagawa ngayon ng inyong mga kabangagan na gobyernong ito? Hindi ba ay pag-target o pagpili lamang o yung tinatawag na selective scrutiny o pag-aasinta lamang sa isang Inday Sara? Since Bangag naman ang nag-approve nitong confidential fund ni Inday Sara, which is yung 150 million noong 2022 and 2023, 375, at yan na naman ngayon ang ini-scrutinize ng mga buwaka ng GNMS, pero yung total combined Confi and Intelligence is total kay Bangag 4-point-something billion kami mention niya, tahimik ang mga hinayupa. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, Palangga, saan kayo pupulutin? So, i-impeach na rin natin. Okay? Sana may magsampa din ng impeachment kay Bangag. Kasi total, eto na lang din naman ang asikasuhin natin sa Pilipinas. Huwag na natin bigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Huwag na natin tulungan ang mga may sakit. Diba? Kasi tulad din ng PhilHealth, nakipagsabuatan na dyan sa Tingog Party List. Huwag na, mag-ano na lang kayo, mga kababayan. I-impeach na lang din si Bangag Jr. Total, may kalayaan naman kayo. Ang gawin natin, mag-file tayo, ay mag-petition tayo. Maybe maggawa tayo ng, maybe ngayon, maybe tomorrow. Diba? O Z, baka naman, o kung nanonood ka, baka pwede kang sumulat dyan ng petition at ipasasubmit natin or i-upload natin, di ba, sa change.org or sa petition.net, I think. Di ba? Para naman patas. Total, si Bangag Jr. naman ang nagbigay nitong confidential fund ni Inday Sara, di ba? Reklamo sila ng reklamo na 125, at 175, ay 375 na, di ba? Di i-impeach na rin natin, mag-file na rin kayo. Kayo po na mga supporters ni Inday Sara, diyan, kahit na konti lang yung number ninyo, ang importante mag-file kayo. Katulad ni Secretary Cardema, Congresswoman Cardema, di ba? Sino pa yan? Congressman Marcoleta. Mag-file na rin kayo ng impeachment, then sasabayan natin ng petisyon ng taong bayan. Tignan natin, di ba? Kung ilan ang pipirma, kung milyon-milyon, 32 million ba lahat ng pipirma o at least man lang kahit maka 1 million tayong perma dyan sa change.org or sa petition.net para ipakita natin ang ating suporta sa hindi lang kay Sara Duterte, kundi sa Pilipinas na wala nang ginawa ang mga buwaka ng GNMS sa Congress, sa Senate. Oh my God. Lahat na sila, mga Palangga, NBI, DILG, lahat buwaka ng GNMS, magkakasabwat. Okay na rin yung ginagawa natin pagrarally, pag-aalsa at pagpapakita ng puot at galit natin dahil hindi na inaatupag ng mga bangag, mga kababayan, ang usaping panglipunan na katulad sa pag-asenso ninyo, pagkaroon ninyo ng trabaho, araw-araw, hindi nyo ba napapansin? Lahat ng mainstream media, impeach Inday Sara. Kung gusto talaga nila ng totoong accountability, chuba-chuchong transparency na sinasabi nila,
Isama na natin si Bangag Jr. dahil siya naman talaga ang approve niyan, siya ang nagbigay kay Inday Sara ng ano na yan, ng confidential fund na yan. Ay sa kanya 4 billion, total of 4 billion, kasama dyan ang Duran-Duran, ang Singhot, ang anong klasing Pilipino, anong klasing tao ang meron sa Pilipinas. Kung hinahayaan lang nila na pagpiestahan, you forget about the name Duterte. You just focus sa figure, sa number. Ano po ba ang malaki, mga buwaka ng Genemes? Ano ang malaki? 4 billion? O 375 million o 125 million? Ano ba yan? Nagbugo-bugo na yung mga utok ninyo? Talaga bang kayong mga, well, wala na tayong aasahan sa Congress na mga bugok dyan. Pero kayong mga mamamayang Pilipino, mahina na ba talagang utok nyo sa mathematics dahil sa kasisinghot nyo ng pulburon? Mag-file kayo. Lahat, nananawagan ako sa mga, total, meron silang bagong pakulo ngayon. Mga religious sector, magpa-file ng impeachment kay Inday Sara. Kayong mga religious sectors, kayo dyan, kay OJC, Seventh Day, o kung ano man, whatever, o whoever you are. INC, kayong mga social, civic, mga civic group, mag-file din kayo ng impeachment. Huwag na nating paunlarin ang bayan natin. Magpulburo na lang tayo lahat. Mag-file na kayo araw-araw. Mag-file kayo ng impeachment. Pailan nyo si Sara, pailan nyo si Bangag. Para fair and square. Total gusto nyo eh. Wala naman talagang unit team. Dahil binudol talaga ng mga Bangag etong si Inday Sara na ito. At not only Inday Sara, kundi ang Pilipino. Actually, ang binudol talaga niya ay Pilipinas eh. Ang Pilipinas niyong mahal. Imagine nyo, okay lang sa inyo. Yung pinangako ni Bangag, 20 pesos na bugas, bababain natin ng kuryente, bubuksan natin ng Bataan Power Plant. Asan na? Asan na mga palangga? Ang Bataan Power Plant na binibida-bida niya during election day, ang project ng tatay ko, kung hindi yan pinigil, yan. O ano ngayon, ngiwi. Asan na? O dati, ang Thailand. O, tayo, meron tayong iri, di ba, mga kadyutan ni Bangag? You know, mga palangga. I don't know sa ibang bansa kung nasaan kayo. Pag pumunta po kayo ng mga tindahan dito, mapa-Filipino store, Asian store, American store, all stores. Ang makikita nyo pong bugas, made in Thailand. Imagine ang Thailand, yung binibidan, which is totoo naman, na nag-aral lang sa atin kung paano magtanim ay di biro. And now, may nakita ba kayo dito sa Amerika, mga Phil-Am dyan, na bugas na made in the Philippines? Ang yabang-yabang ng Marcos. Yung tatay ko na ganyan, may iri. Diyan sa UP Los Baños, tinuruan. Yung mga, remember that interview? Yung mga karatig, bansa natin, sa atin lang yan nag-aral. But look at Thailand. Nilalampaso tayo. Hindi pa naman yan sila English-speaking country. Dahil, ngiwi ang ating presidente na Bangag. Yan ang gusto niyo suportahan. Ano magagawa ko? Pagod ako ngayon. Putangay na ninyo lahat. Yung mga Bangag lang, hindi kayo palangga. Napapagod na ako minsan sa kadadaldal. Magpulburo na lang tayo, mga giatay. Yung sinasabi kong eliminate enemies. Jutang Genemes. Last year pa yon. Ngayon naglabasan na. Ano na ngayon? Project Torpedo na pananakot lang sa vlogger at paghaharas. Ito na ngayon si Inday Sara Duterte na at halos lahat tayo. Si Glenn Chong, si Vic Rodriguez, si Harry Roque, moron si Harry Roque, di ba? Ito lahat kasi gusto lahat tayong
gurgurin, mga palangga. Gusto lahat, kaya ganito ang ginagawa nila para alisin ang mga may alindog, katulad ni Inday Sara. Napakalakas niya. Napakalakas. Malaki nga ang 32 million nga ang bumoto sa kanya, di ba? Imagine niyo, ito'y mga pangarap ni Tambaluslos. Ang pangarap ni Lisa Tanas na sila ay manatili sa pwesto katulad ng Marcos Sr. Kasi the moment na matanggal ang mga buwaka ng inang yan, believe me, kulong lahat yan. O baka retroactive. Kung pwede nga lang i-retroactive ang batas, G-tie kung may G-tie. Kaya mga palangga, ayan, BBM resign, sabi ni Erim Nostri. Kaya nga mga palangga ko, okay. Kaya nga mga palangga, mamaya basa tayo ng mga comment. Kaya sinasabi ko, kaya itong project nila, para gurgurin tayong lahat, tanggalin lahat ng mga kaalyado nila, mga hitad. Mga kaalyado, mga kalaban nila sa, hi Casey, kalaban nila lahat sa politika. Unang-una na ako dito, di ba? Anong ginawa nila? Ginagamit nila ang pondo ng bayan para sa harassment. Imagine nyo, si Marlica, kinasuhan dyan sa Pilipinas. Yung fraudulent act na ginawa ni Taberna sa pakipagsabwata ni Lisa Tanas nung sila ay nag-fabricate ng address sa akin just to file a case para matanggap sila sa korte. Nag-invento sila. Then, para mabigyan ako ng warrant of arrest. That's Project Torpedo, mga palangga. Eliminate enemies ang tawag diyan. At gamit nila ang pondo ng bayan. Grabe ang kuryente, nag-increase, sabi ni Solid Maharlikan ako. Alright? Latest Attorney Torion versus Castro, sabi ni Julian Sword. Ayun, nag-file ng case. Lahat yan. Kayo, Attorney Torion, filean nyo rin ng impeachment si Bangag. Dahil kalayaan yan ng bawat Pilipino na mag-file ng impeachment dahil na kay Bangag lahat high crime. Diba? Betrayal of public trust. May tiwala pa ba sa kanya? Ano yung mga high crime na grounds for impeachment kay Bangag? Ang pagkasangkot ni Bangag sa pulboronic. Ang pagkasangkot ni Bangag sa pagpoprotekta ng smuggler. Ang kidnapping ni Bangag at ni Lisa Tanas sa Turkey. Ang dami. So maliban sa petisyon na gagawin natin at pagrarally natin mga palangginging, ay sana manawagan tayo dyan sa inyo. Kayo dyan, nandyan kayo sa Pilipinas, at ang mga kongresista, mag-file din kayo ng impeachment laban dito kay Bangag. Kasi ang ginagawa nila, mga palangga, para gurgurin lahat at para sa bating ng 2028 o 2025, manalo sila lahat tayo ay gagawa ng mga kwento, mga kaso like me, 4 cases, 1 dismissed, 3 ongoing, nilalabanan ko. Sino ba ako, mga hitad? Diba? Gusto nila burayan ang bunganga ako sa mundong ito. Gusto nila akong gurgurin kasi yun ang nais ni Lisa Tanas, di ba Bangag Jr. Napakaingay nga ni Marlica kahit nasa Amerika, this oras ng gabi, nagngangangebels. Yan yung gusto nila. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-file na kayo. Imagine, papayag ba kayo na itinatarget na lang ng tinatarget ang ginagawa kay Sara? Walang kamatayang pagtatarget, mga palangga, dito sa ng polboronic na ito. Sino ba ang kalaban ng bayan? Ang kalaban ng bayan ay si Bangag, si Lisa Tanas, si Tambaluslos. Alam nyo na yan. Paulit-ulit na lang tayo, mga hitad. Ayan, basa-basa tayo ng comment. Paulit-ulit na lang ba kayo palangga at hindi na kayo kikibot? Na-interpret na nga daw yung panaginip ko. Oo nga pa. Hindi ko pa napanood kasi nga. Yes, busy-busy yan ako kasi may event kanina. Dito na pinuntahan ako na exclusive lang para paano puksain ang mga pulboronic. Paano puksain ang mga pulboronic. So lahat tayo ginugurgur. Si Ronti nga pala, yung kaibigan ko. O laging nagpo-post yan dyan. Ginurgur yung kanyang Facebook.
Ako, dalawang Facebook page na gurgod din. So, yun yung ginagawa nila ngayon palangga. Ground for impeachment daw yung pagkawala ng Scarborough Shoal. Sabi ni Eva Burgos, ang daming ground of impeachment, mga palangga. Did they talk about what? Confidential and intelligence fund ni Bangag, 4 billion? Tapos kayo, mga mainstream media, kayong mga lutang, kayong mga bangag, talagang ayaw niyong tigilan si Sara sa 375 million? Oh, ano yung confidential fund na yan? 'Di ba? Saan ginamit ni Bangag yan? Si Sara andyan. Ang ano ba, sinabi ba nila dyan sa Huwad Committee? Hindi naman napakita doon na nilostay ang pera. Ang sinabi, may mga certain names na there's no such thing. Mga bugo nga mga ulupong. Ang confidential fund, paulit-ulit. Ang sinabi na ng mga magagaling na abogado yan, mga hitad, na ang mga personalidad na nakasulat dyan sa confidential fund ay hindi yan intended para what? Hi, Gracia Degal. Para i-spluk o sabihin sa publiko. Bakit? Sensitive issue. Imagine mo yung mga palangga, ganun ka bobo. 'Di ba? Ganun ka bobo ang mga nasa Huwad Committee, ang nasa Malacanang. Well, maliban sa bobo, talagang bangag-bangag na talaga. Bangag! Confidential fund, paulit-ulit na lang, mga palangga. Oh. Ano sinasabi dyan? Hindi pwedeng, yes, Sardo, hindi pwedeng i-expose o iburagrag sa buong sambayanan kahit sa Mars. Kasi at stake or ma-jeopardize or mailalagay mo sa peligro ang national security. Sabi ko nga, kung yan ang gusto nila, bakit yung kay Bangag, bakit ayaw nilang ilabas? 4 billion yan. Confi and Intelligence Fund. 4 na bilyon. Doon sa ayaw nilang tigilan, si Sara Duterte na 375 million lamang. My goodness! Pulburo na lang tayo, no? Tara, suminghot na lang tayo. Tumira tayo. Para, total, yung gusto niya, tira tayo, ha? Tira! Tira tayo, Marlica. Yan. Tira. Kasi di maintindihan. Hindi niyo maintindihan? Yung mga pulboronic dyan sa Kongreso, simpleng salita na confi. Yes, San Marie Ramos, thank you. Confidential fund o intelligence fund, hindi nila maintindihan yan. At ayaw nila talagang imbestigahan o, busisiin yung kay Bangag Jr., magkakasabwat sila palangga. Imagine mo, may confi na, may intelligence fund pa, di ba? Lahat yan ay sinasalang-alang sa mga national security. May seguridad pa ba tayo? May seguridad pa ba ang Pilipinas? Putangin na, napapugara, seguridad ng presidente niyo, adik. Ha? Ano? Paano ka magkaroon ng seguridad kung si Bangag Jr. mismo, si Lisa Tanas mismo, ay mga kidnapper, smuggler, pulboronic. Hindi yun na kailangan ng intelligence fund. Actually, ang gobyerno, ang Office of the Bangag. Kasi siya mismo ay pinuno ng mafia. Nagkakaroon lang ng confidential and intelligence fund ang isang matinong presidente dapat para susugin niya ang mga pulboronic. Ibig sabihin, mga nagbibenta ng drugs. Tingnan yung nangyari sa Alitagtag. May update ba kayo? Magkakasabwat sila. So what's the point of intelligence fund? What's the point of confidential fund, mga palangga? If you talk about national security, chuchu, di ba? Katulad ng mga terorista daw, di ba? Na dapat pinupondohan yan, coming from that confi. Di ba yung nahuling pang pasarbog? Sino yan? Si Amit Chandiramani? Pinadrina ni Lisa Tanas yun.
'Di ba? Sinabihan pa ang mga PNP, 'di ba? Nilangka, "Oh, pare, wag niyong saktan 'yan." Remember that? Kasama kasi sa case ko 'yan eh. Saan kayo nakakakita na merong budget ang Office of the Bangag para susugin ang mga T, bang, bang, bang. Pero isang tawag lang, nilangka at nilisa tanas dahil pinapadrino niya. Tinawagan ang PNP, yung mga nanghuli, doon kay Chandiramani. Pare, huwag niyong saktan si Chandiramani ha. Ano ang ibig sabihin yan? Arbor ko na yan. Maraming nahulihan ng maraming jomba, bang, bang, bang. Tapos, dahil sa utos lang nila Satanas, huwag saktan ang nahulihan ng pangpajarbog. May balita ba doon? May follow-up ba doon? Hindi natin alam, nag-enjoy na siya ng buhay niya. Malaya na siya. Sino pa ba yung mga pinalaya? Oh yeah, nakalaya. Amit, sino ba yan? Si Sayarot. Absuelto. Yung mga intelligence fund na yan, yung pinag-uusapang mga pondo ng 4 billion kay Bangag, yan isa yan sa dapat pondohan para mahuli ang mga sindikato, yung mga polboronic, you know that already. Hindi niya na kailangan ng confidential fund kasi kasama niya na sa gobyerno niyang mafia. What's the point? So, saan dinala ni Marcos Jr. ng 4 billion? Kasi yung supposedly, di ba, yung mga ano na yan, confi na yan, magagather ka ng information, sino ba ang pinapasok ni Bangag, sino ba ang chinukchak ni Lisa na PSG, di ba, mga ganyan, magagather ka ng information, maggagawa ka ng investigation para malaman mo kung sino ang nagpapasapasok ng mga sindikato o yung mga gugurgor sa taong bayan. So hindi na kailangan ni Bangag ng 4 billion, kaya kawawa kayo. Mayong gabi, Venerasyon, Seblos, thank you. Hindi na kailangan ng 4 billion. Tapos si Sara, talagang ayaw nilang tigilan? Paano nila ginagasta itong confidential fund ni Bangag? Si Inday Sara, you know? May report na si Bangag, nabusisi ba? Kung paano ginagasta ni Bangag ang 4 billion o 2 billion na confi? Baka ibinila na nila ng panibagong bahay sa Italia, sa Amerika, sa Europa, o kung saan pa man. Dahil si Bangag lamang ang mayroong otoridad, mga palangga, may authority para, Diyos ko, ang hirap pala sumingot ng polboron, para ibigay diyan sa Office of the Vice President at ngayon, dapat kasama siya sa impeachment. Kaya sabi ko sa inyo, hi Teacher Jess, dapat talaga kasama sa dyan, mga palangga. Kaso lang, ayaw nga eh. Ayaw ngang imbestigahan ng Huwad Committee. Ayaw nilang pag-usapan yan, mga yawa sila. Di ba? Ayaw nila pag-usapan. Yung confidential fund, mayroon ba ginawang proyekto si Bangag? Kasi, yung confidential fund, hindi lang yan for mga sensitibong mga eklabush na mga gathering of information, hanapin yung mga sindikato, whatever, which is hindi naman ginagawa ni Bangag. Di ba? The apricot. Margarita. Yung uranium. Sulat nga natin yan. Let's talk about uranium na pinasok sa Pilipinas. Uranium, depleted uranium, right? 100 kilograms. You want to, sige, para hindi ko makalimutan, I'll make a comment at least. Tapusin muna natin yung confidential fund. Diba? Sabi ko, yung confidential fund na yan, thank you palangga doon sa nag-comment. Yung confidential na yan, ginagamit dapat yung pera yan, yung pondo na yan sa mga project ng katulad ng ginagawa ni Inday. Di ba meron siya, nagbibigay siya ng mga like livelihood program, isinasama niya yung mga deserving students sa kanyang pagta-travel, yung mga ganon. Si Bangag, sinong sinasama niya?
Sinasama niya yung mga kamag-anak niya, buong barangay, mga kaklase ni Lisa, yung mga kapulburunan niya. Di ba, may nakita ba kayong kay Bangag na ginagawa? Maliban doon sa ginamit niya yung mga bata ng Pasko, nagbigay-bigay ng mga regalo dyan sa Malacanang, pero totoo, nangidnap sila ng 2 bata. So there's no sabi ko nga kagabi, kahit mamigay pa siya ng mga regalo na yan, hindi mawawala sa dugo nila na magnanakaw, manggugurgur, at kidnapper. Right, Margarito? Anong ginagawa ng NBI? Anong ginagawa ng DILG? Ayan, may mga confi fund yan. Wala, di ba? Kasi magkakasabwat sila lahat. Ano ba, may mga nahuli ba? Na mga matito. Katulad yan, yung sa uranium. Thank you for that comment palaga. 100 kilogram depleted uranium. I will try to remember yung na-research natin kanina, nabasa natin. Paano yan? Okay. Ginagamit yan saan? Jarbog. Okay? Sa nuknukan, pwedeng gamitin yan at pwede rin yan gamitin sa mga research. What else? Sa mga, yung paggawa ng armas. Pero more on, yung 100 kilogram na yan, kung yan ay gagamitin intentional, like educational purposes, or sa mga like business, whatsoever, kasi pwede rin siya gamitin, yung depleted uranium na yan, mga palangga, bakit siya nakalusot sa Bureau of Customs? Sino ngayon ang nagpalusot niyan? Bakit hindi pitpitin ang buto ni Nino? Hindi bala? Ang buto ni Kuting. At ang kay ni Lisa Tanasat ang buto ni Rubio. Magkakasabwat yung mga yan. Bakit napalusot ni Rubio yan? Saan yan dumaan? 100 kilograms yan. Tama? Is it 100, darling? Comment na kayo dyan. 100 kilograms. Paano nakalusot yan? Ngayon, nilalagay pa sa peligro ang exposure niyan sa kung saan yan, I forgot, what's the agency? Kung saan itinabi nila yung na yan? Yung depleted uranium na yan. Mga palangga, hindi po makakapasok ang 100 kilograms. Hindi lang naman yan kasi laki ng sachet ng pulburon or ng tawas na makalusot. 100 kilograms? Really, Charlie? Saan pupulutin ang bayan? Papasok ng uranium, papasok ang mga Afghan, di ba? Papasok ang mga Banyaga. Oh my gulay. Papasok ang mga bang, bang, bang. Papasok ang pulburon. Papasok ang duran-duran. Papasok lahat. Papasok yung mga Prosty na mga Russian at iba-iba pang, may mga pupasok na Russian, iba-ibang mga lahi. Pinapapasok dyan sa pogo nila Lisa Tanas. At kinakangkang itong mga human ano tong mga ginagawa nila? Ina-smuggle ba nila? Ina-smuggle yung mga girl lalo. Kaya ginaitot-itot, ginaiyot-iyot nila doon sa pogo. Akala ninyo, napakalalim ng sugat, ng pighati ng taong bayan. Right? Minda Diaz. Napakalalim na kailangan ninyong kumilos compare dito sa 150, what do you call it? 150 confidential fund, 375 confidential fund ni Inday, pero ang 4 billion ni Bangag, dead ba lang ang mga buwaka ng ina. Diba? Ganun ba talaga kayo ka? Siyo nga. Doon pa lang, remember my vlog, balikan natin si Clarita Carlos. NICA. National, ano ba ibig sabihin? NICA. National Intelligence Coordinating Council. Remember, December, may ulat si Clarita kay Mr. President Bangag. Mr. President, ito, ang iyong kamag-anak, itong si Martin Araneta, si Michael Ma, ayan, magkakasabwat dyan sa smuggling.
agri-smuggling. Ano nangyari doon? Ni-report yun ni Clarita. Paulit-ulit ko lang sinasabi yun. From Nika. Ano ginawa kay Clarita? Ginorgor si Clarita. Pero dahil walang paninindigan si Tandang Sela, si Tandang Clareta man giatay, nagpabayad ng generous allowance kay Lisa Tanas. At pinangakuan ni Martin Romualdez Tambalosdos na bigyan ng trabaho dyan sa Congress. And true enough, nasa Congress, kaya si Clarita, ang kipay ay sinarado na lamang at ang kanyang bibig para hindi niya na i-spluk sa taong bayan na ang report sa kanya ng Nika using the intelligence fund, maganda na sana yun ay never nang inulat sa taong bayan na ang kamag-anak ni Marcos Jr. ni Lisa Tanas, ang in-appoint na special envoy to China na si Michael Ma, nakasulat sila doon sa Nika report. So what's the point of 4 billion intelligence and confidential fund ni Bangag kung yung mga nire-report sa Nika, mga palangga, ay hindi naman binibigyan ng aksyon? At ginagamit ang Huwad-Tuwad Committee dyan, ano nyo si Sara? Mag-file kayo mga makakaliwang grupo. Kayo Dilima, ayan. Kayong mga NPA, rebuilding mga kaliwa. Sabi ni Lisa, yan, siya na bahala, si Bangag. Pera ng bayan. Salampakan kayo ng salampakan. Imbis na yung pera na yan, gagamitin sa realidad na threat sa ating bayan. Magulat na lang kayo. Magbabang-bang-bang na lang, ay ambot. Ambot sa inyong mga lubot. Jovi, thank you palangga. Ano pa? Ano pa gagawin na sa 4 billion? Wala na, mga hitad. Wala nang mangyayari sa atin sa Pilipinas. Hi, Chloe Pearl. Hirap ng buhay, ano? Hi, Jen. Grazie. Thank you so much, palangga. You're there. Wala na pong kwentang mamuhay sa Pilipinas. Maliban na lang kung ikaw ay may negosyo na ikaw ay nakikinabang sa gobyerno at ka-elbow to elbow mo si Lisa Tanas dahil ma-reduce ang tax mo. Ang daming kaso yan ni Lisa Tanas at ni Bangag. Tax, ano tawag dyan? Tax depletion. Diba? Tax evasion. Kasi depleted uranium. Pinabababa ang mga taxes ng mga business friendship ni Lisa Tanas at yung mga kakilala nila. Diba? Kasama din yan sa kaso na sinagot ko. Na kunyari, 2 milyon o 10 million ang babayaran ng isang negosyante dahil kinakausap ng BIR ni Lisa Tanas lahat ng mga jutang ninis nila. O sige, business A. Instead of 10 million, ang bayaran mo sa taxes, 5 million na lang. Pero, ang 1 million, yun lang ang pa-issuean natin ng resibo. Ang 4 million, ibigay mo sa akin as cash. So makatipid pa rin si negosyante kasi 10 million yung kanyang total taxes, di ba? Then, ano na lang, kalahati na lang, tapos 1 million na lang mapupunta sa kaba ng bayan. Tapos nanakawin pa nila yun, maliban sa may 4 million pa silang under the table. Malayong malayo. Nung panahon ni Duterte, na sinasabi niya, ikaw, Lucio Tan, pag hindi ka nagbayad ng tax, tutuliin kita. Ikaw, Mylong, ikaw, Dunkin Donut. Pero ngayon, wala na, palangga. Lulubog na Pilipinas. Hanggat kayo ay mananahimik. Ngayon, kung ayaw niyo maniwala sa akin, edi ang bubobo niyo lahat sa mat. Kung aayunan niyo ang mga bugo sa Congress, dakdak sila ng dakdak ng 4 billion, ay ng 125 million na 2022 na confidential fund ni Sara. Then now, 375 million. Dakdak pa rin sila ng dakdak. Kasi nga, target or project torpedo.